Kaya ang My Hero Academia Chapter 421 ay sa wakas na ilabas at ito ay dumating sa endgame moment ng My Hero. Sa totoo lamang ito ay ang pagbabalik ng halos lahat ng hero, at ang pagpapahayag ng kapalaran ni Midoriya pati na rin ang kanyang pagbabalik sa kanyang origin. At kaya hindi na natin papatagalin ito, tayo nagsisisid sa My Hero Academia Chapter 421 na may pamagat na We Are Here. Ang chapter na ito ay nagsimula eksakto natapos ang nakaraang chapter, sa mga heroes na lumalabas sa mga portal para tulungan ang dahan-daang na i-rewind na si Midoriya laban sa muling nabuhay na hari ng mga villain na si All For One. Makikita natin ngayon na sa gitna ng grupo ng mga heroes na ito ay mga pamilyar na mukha. Mula sa mag-aaral ng Shiketsu, mga pro-heroes katulad ni Death Arms at Gang Orca, mga mag-aaral ng Class 1B pati na rin ang karamihan sa Class 1A, ang lahat ay nandito. At speaking sa lahat na ito ang kanilang sinasabi, habang makukuha natin itong magandang double spread panel ng malaking grupo na sinasabi ang paulit-ulit na linya ni All Might na We Are Here. Si All For One na bahagyang nasa kanyang sariling mundo ay ipinaliwanag na hindi niya talaga alam kung paano siya nakabalik mula sa kamatayan. Patuloy na sinasabing sapagkat siya ay bahagi ng nilalang na si Shigaraki, inisip niyang siya ay mamamatay din noong si Shigaraki ay nawala. Pero noong narinig niya ang tunog ng pagkasira ng vestige ni Yoichi, ang kanyang mundo ay gumuho din. Para sa kanya ang kulay ng mundo at dahilan ay biglang nawala, at ang sakit ng pagkawala na kanyang naramdaman ay nilampasan ang sakit na dulot ng anumang atake na naitama ni Midoriya sa kanya. Pagkatapos ipinalagay ni All For One na ang sakit ng pagkawala ni Yoichi ang nagbigay sa kanya ng lakas para siya ay mabuhay kahit wala na si Shigaraki at nagawang makontrol muli ng tuluyan ang kanyang katawan. Sa huli tinukoy niyang ang mga trahedya ang tunay na source sa kung paano ang mga tao ay maging malakas. Sa deklarasyon na ito ni All For One, sa isang tipikal na pasyon sa serye na ito, siya ay nagsimulang magmorph at baguhin ang kanyang katawan sa napakaraming tila kalansay na galamay gamit ang maraming quirks. Gayunpaman, pagkatapos na marinig ang paliwanag na ito kung saan nanggagaling ang tunay na kapangyarihan, walang iba kundi si Zero ang nagsalita at sinabing siya ay mali. Sinabi ni Zero na siya ay may karaniwang buhay na hindi puno ng anumang paghihirap gaya ng ibang tao, pero siya mismo ay lumakas sa pamamagitan ng regular na pagsasanay. At hindi lamang ito pero nakita din niya kung paanong ang trahedya ay maaaring negatibong maaapektuhan ang buhay ng tao at ito ay gagawa pa lalo para humirap. Parang animong isang palatandaan, makikita nating pareho sina Shoto at Endeavor na lumabas sa isa sa warp portal sa likod ni All For One. Pagkatapos mabilis na gumalaw si Zero patungo kay All For One, habang parehong sina Shoto at Endeavor ay pinaapoy ang kanilang mga kamay habang sinabi ni Zero na sa mundo na kanilang gusto ang mga trahedya na ito ay hindi dapat umiiral. At sa kommentong ito, parehong sina Shoto at Endeavor ay pinakawala ng kanilang apoy ng magkasabay na direktang naitama sa villain ang Double Flash Fire Fist. Pagkatapos tayo ay nagkaroon ng bahagyang flashback kung saan makikita natin si Rei na binubuhat ng UA robot habang ipinapaliwanag ni Natsu kay Endeavor na nakamit na ni Rei ang kanyang heat limit at mas maganda sa kanya na umalis sa lugar na ito habang mapatataas lamang niya ang temperatura ni Rei. Ito din ay napaka-vital na sabihin na habang sina Endeavor at Shoto ay may malay at ginagamit ang kanilang quirk kay All For One, sila ay mabilis na hinatak ni Zero palayo sa villain, dahil silang dalawa ay malubhang nasugatan at hindi magawang makakilos. Ang sumunod dito sa Father and Son Flash Fire Feast, mabilis na lumabas si Mike sa portal at isinigaw sa mga heroes na umatake habang ito ang huling misyon ngayong araw. Pagkatapos ang mga heroes ay inatake si All For One, habang ang tila hindi nababahalang villain ay inihayag na sa kabila ng lahat ng mga sugatang heroes na umaatake sa kanya, siya ay hindi nakakaramdam ng kahit isang hint ng emosyon sa kanila o kahit sa kanyang sarili mismo na kanya mismong inamin na gumagawa sa kanya para malungkot ng kaunti. Inihahayag na nawala na lahat ni All For One ang kaligayahan ng pagiging bahagi ng masamang malaking villain. Pero ano pa man ang laban ay nagpapatuloy, habang si All For One ay naghahandang atakihin ang maraming heroes, pero sinurpresa siya ng hero na si 13 na nakasakay kay Hound Dog, at ginamit ang kanyang quirk para hilain at pigilan si All For One para bigyan ang mga heroes ng oportunidad para umatake. Gayunpaman, sa kabila ng pagpupunyagi na ito pinatunayan ni All For One na siya ay mabilis at malakas, nagawa niyang ma-overpower ang quirk ni 13 at magpakawala ng malawak na atake sa mga heroes,
ito din ay na-overpower si Vernon at ang ibang support heroes na tinangkang ilihis ito. Si Midoriya na nakikita ang pagpupunyagi ng kanyang mga kakampi ay muling sinubukang sumali sa laban, pero ang kanyang sugat ay malubha at muling bumagsak sa lupa. Pagkatapos ipinaalala ni Aizawa kay Deku na ang sungay ni Eri ay may sapat na enerhiya lamang para i-rewind ang kaunting minuto ng kanyang katawan, sa mismong nawala niya ang kanyang mga kamay. Ibig sabihin ng anumang pinsala na kanyang nakuha o anumang nangyari sa kanya sa puntong iyon ay umaapekto pa rin sa kanyang katawan. Ito ang humantong para ihayag ni Deku na wala na sa kanya ang anumang quirk na ibinigay ng mga nakaraang gumagamit, pero ang pinakaimportante na wala din niya ang One for All mismo. Pagkatapos ipinagpatuloy na ipinaliwanag ni Deku na katulad ng kung paanong si All Might ay maaaring lumaban sa Kamino gamit ang natitirang quirk embers, siya din ay may ilang embers ng quirk sa kanyang loob. Ibig sabihin ng anumang paggamit niya ng quirk magmula ngayon ay maaaring kanyang huli. Sa pagpapahayag na ito, iniabot ni Aizawa ang All Might t-shirt na ibinigay ng isang sibilyan para gamitin ng mga heroes, at ang walang suot na si Deku ay masayang isinuot ito, syempre sinasabi na ang eksaktong detalye at variation ng t-shirt sa proseso. Pagkatapos nilapitan ni Aoyama ang dalawa at inialok ang kanyang kamay kay Midoriya na sinasabi sa kanya na sila ay tatakbo ng magkasama at sinasabing kailangan namin ikaw at kailangan mo kami. At dito, makakakita tayo ng mga pamilyar na mukha na katulad ni Gran Torino, Kota, Eri, ang sibilyan na nagbigay ng kanyang damit, ang Donchosi na bata at ang hindi mabilang na taong nag-cheer kay Deku at sa mga heroes, habang makikita natin si Asuko Midoriya na muling tumatakbo sa battlefield na sa totoo lamang ay quirkless, suot-suot ang t-shirt ng kanyang number 1 hero katulad ng isang fanboy gaya noong bata pa siya na wala pang quirk. At dito nagtatapos ang My Hero Academia Chapter 421, kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like, para sa iba pang anime content gaya nito ay mag-subscribe sa channel, maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.